highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to the least Almighty Lord Papa Jesus. Praise Lord. Pagpapagatan namin Diyos mo. Mayang gabi sa tubig ng Diyos o may gabi sa matagpusan nato. Salamat sa tubig ng Diyos na padayon na tagaan taligiyon na magadayon mga simba mga imahe. Salamat kaniya. Salamat sa pag-aming proteksyon sa tibok simana, sa atong mga paglakaw, pagtrabaho, pagnegosyo, o pang mga gibuhaton. Yampingan tayo proteksyon sa tungkol ninyo. So, ibalik din sa kubasaan aron nga siya atong padayon nga dahil kung himayaon pasalamatan sa atong mga kinabuhi. O isentro na tutunag kasikas sa mga pagdaing pagsimba pag-imahe o pasalamat sa ngayong Diyos. Pagsugod mag-apatan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nadali ko yung mo ng mga Diyos ang mula. Tagiya sa kinabihim, bubad sa langit siya. Diyos ng Ram, Diyos ng Ishak, Jacob, Diyos ng Propeta, Diyos ng Israel, Diyos ng Sangga, sa aming church. May gabi, pinagmamahal naman sa Jesus. Salamat sa Diyos sa halangin Diyos, magkinabi kami, magadayin, magasiba, mag-imahe, salamat kami mo. Pinaagis sa sa ulo ko Diyos, pag-alaala sa adlang ipapahulay ngayong gisugod din ka na mo Diyos sa Maria. Salamat sa Diyos sa Maria. Pasal Diyos, ikaw na Diyos magabad ka na mo, ikaw sa pagsugod sa joyful song, solemn song, bisan pa sa devastating presence mo maguli. Sa mga members mo kaya hangtod sa closing prayers mo kanibahan karagad, inabis ko magabad ka na mo. Ay kayo pasag yun sa Maria. Kasi kikabilig una kami, kung ang mabagkan lang sa kayo buwan sa kawes mo taliwala, o ikaw Diyos magpaayos mo sa kipatyan, masulat sa mga problema sa pasikipatyan. Nangyari mo ang pag-isali mo sa mata, lamang dawat sa kamanampahan ng Diyos. All the highest Christ, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In Jesus we pray, amen. Praise the Lord. Kaya pag ni Mami, siya ang mag-lead sa praise and worship. Praise the Lord, magiging sa tanan, ang pagdayo ng buhi o pagdayo ng Diyos sa Pagjupo o glorious naman. So, amen. Praise the Lord. And the praises to our God, every word of worship is one accord. And praise to our God. Sing hallelujah to our God.
I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to shine away every earth to the cross. Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to revolve. Make me a vessel that I will shine for you as sparkling gold. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. It's my heart in full surrender. All that I hold dear, I give to you. You will find my heart and find me only. That I will walk the way that's pleasing you. To be pleasing you, pleasing you. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus, Lord, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus, Lord, His Son.
praise God. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. O buhay man sa
kapayapaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal na pagkatama, mapagbabalang mo na sa ating dakilang Diyos ay sama sa atin sa gabi ito po, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Palagpagan ito mga Diyos na naman. Thank you, beloved Mr. Bless. Thank you, beloved Mami, sa pagdala sa praise of worship. O dalago tayo magmahal sa ating Bible study. Ang ating pong Bible study ay sa book of Deuteronomy pa rin. Deuteronomy Kapitulo 26, versikulo 16 hanggang 19. Napakaiglit po ito mga minamahal, no? Napakaiglit. 16, 26. Deuteronomy 26, versikulo 16 hanggang 19. Ang title nito ay sundin ang mga utos ng Panginoon. Alam nyo, dito sa Bible, no, hindi naman sa atin itong sulat. Ibang version ito. Wala pa naman tayong version na atin. No? Pero, however, meron tayong sarili nating version ng Bible. No? Mai-reconcile natin lahat. No? Pero, yan po mga minamahal, sa kanila, no? Kapag nasa tamang panahon na. No? So, yan po mga minamahal. Marami itong sundin ang mga utos ng Panginoon. No? So, sa kanila ito, version nila ito, no? Pero laging nakalagay ang sundin ang mga utos ng Panginoon. At itong mga salitang ito ay nagmumula sa Israel. No? Kung saan yan yung sentro ngayon sa giyera, sa digmaan. Yan po mga kasi ang mga sinasabi natin, mga inaaral natin noon ay hindi naman sa atin mangyayari. Hindi tayo direct na ma-involve. Yan po mga minamahal. Kaya inuulit-ulit natin eh. No? At yan po yung sinasabi ng wisdom na paghandaan natin. Kung ito ay tuloy-tuloy na hanggang sa Great Reset, matirang matibay po. Mga lagi natin sinasabi yan noon. Matirang matibay. Kung paano kayo niligtas natin ng ilang Diyos, kung discerning ka na mananatili, may iiwan ka. Yan po mga mga. Kung ito na nga, no? Pero sa tingin ko, ito yung umpisa na talaga eh. No? Hindi naman tayo perfecto. Kung sinabi natin, hindi naman sinasabing, hindi naman inaano natin na yan na talaga. Kasi ito yung mga bunga lang ng ating pag-analyze sa mga wisdom ng Diyos at saka pinag-usapan na natin noon at saka sa mga nangyayari ngayon. So kita nyo, parang nakaplano lahat. Di ba? Yung war ngayon ay parang nakaplano lahat. No? Kasi bakit pa pinaabot pa ng 40 years yung rehime ngayon na sinusupil ng maraming bansa? Di ba yung Iran? No? Bakit pinaabot pa ng 40 years? Bakit pinaabot pa ng magkaroon ng nuclear capability? No? Bakit
umabot pa sa ganyan. Yan po, parang nakaplano eh, lahat. Hindi natin alam kung ano talaga ang nangyayari kasi beyond our control na yan. No? Kaya sa ating imagination, hindi na natin kaya yan. Kapag gawa ng Diyos, kapag gawa ng mga sugo ng Diyos, hindi natin alam yan. Yan po, kaya parang planado kung sa nangyari ngayon, parang planado, no? Bakit yung Amerika, mayroong mga base militar sa paligid? Diba? Kaya ngayon yung mga binabanata ng Iran, nadadama yung ibang mga Muslim countries. So parang nakaplano lahat eh. Parang talagang mangyayari. Yan po mga ngayon. So sa ating panahon ngayon, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Bukas makalawa, sunod na taon. Wala nang katiyakan ang ating sitwasyon ngayon, ating buhay, ating pamumuhay. Kaya yung paghahanda na sinasabi ng Diyos ayon sa wisdom niya, inuulit-ulit natin dito yan. Paghahanda sa napaka matinding tagutom, inuulit-ulit natin yan dito. Binibigyan pa ng example, yan po ang aming naman. So, hindi na natin balikan yan. No? Kasi, tinalagay na natin ang gusto yan. No? So, kapag sinunod nila, kasi sila na yung involved yan eh. Yung mga salita dito sa Bible, sila yung involved. Yung mga nandiyan dyan, kasi marami ng mga salita dyan. No? Sa mga bansa ngayon na nag-aaway, maraming mga salita. Bakit nangyari? Diba? Isa lang naman ang laging tinutukoy dito sa Bible kapag nangyayari ng ganyan. Parusa mula sa Diyos. Dahil kinalimutan nila ang Diyos. Yan lang po mga minamahal. Bakit? Kasi maraming nagtutulin ng Diyos eh. Isa na dito yung aking pag-usapan ngayon. Diba? Sinasabing sundin ang mga utos ng Panginoon. Maraming utosan ng Diyos. Diba? Yung Sabat, naging Friday sa mga Muslim. Sa mga Kristiyano naman, yung Sabat, naging Sunday. No? So yan ba ay pagsunod? No? Tandaan natin, yung mga tao nandiyan dyan ay mga dugo ng Israelita na pinangakuan ng Diyos. At ilagaan ng Diyos, inarugaan ng Diyos. Kaya nga, kapag iisipin mo, kapag ikaw ang Diyos, anong gagawin mo? Napakaganda ng sanlibutan na ginawa ng Diyos para sa tao. Diba? Pero hindi na tao ang tumira. Ano? Kundi mga sa Bisaya pa, tukmo. No? Hayaan ba ng Diyos na mga tukmo ang mga tukmo? Yung mga tukmo, ibig sabihin, mga makasalanan ng tao. Sobrang rebelde sa Diyos. Hayaan kaya ng Diyos or itutuloy kaya ng Diyos yan na titirhan ng mga tukmo ang
napakagandang mundo na nilikha ng Diyos. Di ba perfect yung mundo natin? Kaya may buhay. May hangin, tubig, apoy, at earth, yung pinagkukunan ng pagkain. Kaya diyan nga kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Sa apat na elemento na yan, yun yung sentro ng ating pangangaral mula pa noon. Ang sinasabi natin, kapag naintindihan ng tao, no, ang apat na elemento na yan, walang dahilan na siya ay hindi maglilingkod sa Diyos. Kung alam lang, kung itinuro lang sa kanila mula pa noon, kaso lang walang nagtuturo eh. Hindi naman tinuturo yan eh. Bakit? Hindi kasi kikita sila dyan eh. Yung mga tinuturo, yung kikita sila. Lalawak yung kanilang, dadami yung kanilang mga membro. Kung paano lukuhin yung mga tao na nasa labas, hindi pa kasali sa kanilang membro, yun yung mga tinuturo. No? Yan po mga kailangan. Yan ba, nandiyan ba yan sa Bible? Wala naman yan sa Bible. Yung discipleship na sinasabi nila, nandiyan ba sa Bible yan? Wala naman. Kasi ang discipleship dyan sa Bible ay hindi naman yan tulad ng discipleship ngayon. Kasi ang disciples ng mga nagmahal kay Jesus ay kamag-anak. Hindi naman yan mga ibang tao eh. Nag-recruit ba ang mahal kay Jesus sa ibang tao? Hindi naman eh. Di ba? Hinahayaan lang niya na nagpalataya sa Kanya. Nangangaral lang siya. Hindi tulad ngayon, na kahit anong mga gimmick, anong mga upang no? Kunyari na nangangaral sa salita natin at kilang Diyos pero kinukonvert, nire-recruit. No? Yan po mga yun. So, yan ang kakaiba. Bottom line, sa mga sinasabi natin, marami dito sa Bible, yung sinasabi sa title ng ating pag-usapan ngayon na sundin ang utos ng Panginoon. Kaso lang, hindi na nasunod eh. Kaya may kaikibat na parusa. Kaya ngayon, di ba, napakaraming Pilipino na lumikas, no? Lumikas. No? Mula sa mga bansang apektado ng war. Ito bang war na ito ay simpleng war lang? Hindi ito simpleng war. Hindi po simpleng war. Kung mangyayari na yung invasion ng alien, baka yan yung susunod. No? Hindi pa matapos yung mga gira ngayon, susunod na yung invasion ng alien. Kasi parang ano eh, yung war na nangyayari sa atin ay paghahanda, pag-aarmas. Pinapapa-armas yung mga bansa. Parang may malaking magaganap. Sa ating vision, ipinakita ng Diyos ang napakalaking war. Ang aking palagay ay yung war na yun ay hindi itong war na to, kundi alien versus earth. No? Yan po yung nakita ko sa aking vision. Yan po. So,
Pero lahat ng ito ay meron sana solusyon. Ang solusyon ay sundin ang mga utos ng Panginoon. Yan. Pero dahil hindi na sinunod ang utos ng Panginoon, kaya umaabot na tayo sa ganitong mga pangyayari. Kaya, good luck. Matirang matibay. Kung talagang ito na nga. No? Yan po mga mga. So, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin kasi although hindi naman tayo directly affected, pero indirectly, mapiktuhan tayo kasi magtataasan yung mga bilihin tulad ngayon. Pumapalo na sa 80 na higit ang 80, meron na yatang 90. 95 na yata yung ibang mga gasoline station. Yan po ay, sa tingin natin, yan ay dati pa nilang mga stock. No? Mga reserve pa nila yan, pero ibininta na ng napakataas. No? Yan po mga tiba-tiba ang mga negosyante. Yan po mga So, napakatindi po mga minamahal, no? Ang, kumbaga, ang napakagandang anikain ng Diyos, kapamaraanan ng Diyos. Di ba? Ginawang walang kabuluhan ng mga tao. Napakagandang tirhan ang mundo. Ginawang mala-impyerno ang tirhan ng mga tao. Yan. So, sayang, no? Kaya, anong gagawin ng Diyos? Paparusahan. Paparusahan. Natira ang matibay. Ganun naman talaga yan. Ganyan lang naman talaga ang solusyon lagi. Yan po mga ganun. Kasi nga, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. So verse 16, sa araw na ito, inuutosan kayo ng Panginoon ng inyong Diyos na sundin ninyong lahat ang utos at tuntunin ito. Yan po mga minamahal. So, marami ang mga kautusan ng Diyos. Tinanggap ng mga salita. No? Di ba meron na tayong fundamental divine law? Yun po yung 10 utos na tinatanggal nila. Nandiyan ba kayo? Ha? Kasi ito memoria. So, sundin ninyong lahat ang utos at tuntunin ito. No? Yan po mga mga. Hindi naman sinasabi na isang utos lang lahat eh. Kaya napakaraming mga pilosopo, no? Kapag hindi mo nasunod yung isa, lahat na ay hindi nasusunod. Kasi yun yung turo na naiintindihan nila sa turo ni Paul. No? Yan po mga ano bang mahalaga?
masunod mo ang 5 sa 10 utos kaysa wala ka talagang nasunod. Di ba? Yan po mga mga. So, kapag pag-usapan ang pagsunod, di ba, tumutukoy din ito sa pag-ibig. Kasi hindi ka naman susunod sa Panginoon kapag hindi mo ibig ang Panginoon. Hindi ka naman bibigyan ng alituntunin kapag hindi ka inibig ng Diyos. Binigyan ka nga ng alituntunin kasi inibig ka ng Diyos. Una sa lahat, bago ginawa ang tao, gumawa mo na ang Diyos ng napakagandang titirhan ng tao. Di ba? Kung isipin mo, pag-ibig na po yan. Di ba? Natural kapag tayo ay gumawa, siyempre, mahal natin yung ginawa natin. Ganun din ang Diyos. Ginawa tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Ang mundo ginawa ng Diyos, mahal ng Diyos ang mundo. Ganyan lang po yan kasimple. Pero sa ating hindi pagsunod sa kautusan ng ating dakilang Diyos, lalo na sa pangyayari ngayon sa Middle East, dahil sa kanilang pag-rebuilding, no? Yan po ay hindi pagsunod sa kalooban, no? At walang pag-ibig sa Diyos. Kahit pa binigyan ng buhay na maganda, pinatira sa mundo na maganda, yan. Pero talagang hangal ang tao, ayaw umibig sa Diyos. Yan yung nangyayari ngayon. Nangyayari ngayon sa digmaan. No? Yan yung nangyayari ngayon sa digmaan. No? Kasi kapag may pag-ibig, di ba, sabi natin, pag-ibig ang susi ng lahat. Kapag may pag-ibig, di ba, maging maayos ang mundo, maging maayos ang komunidad. Kaya talaga sa pamilya kapag may pag-ibig, may pag-iibigan sa buong pamilya, maging maayos ang buong pamilya. Yan po. So, pagsunod, iginigit talaga dito ang pagsunod sa kalooban, sa kautusan ng ating dakilang Diyos. Sabi dito, sundin ninyo itong mabuti ng buong puso at kaluluwa. Yan po. Puso at kaluluwa. No? Hindi yung pagsunod lang na baliwala, parang sunsunuran lang. Hindi. Buong puso at kaluluwa. No? Yan po mga naman. Ipinahayag ninyo sa araw na ito na ang Panginoon, ang inyong Diyos ay mabubuhay at mabubuhay kayo. No? Sabi dito, ipinahayag ninyo sa araw na ito na ang Panginoon, ang inyong Diyos at mabubuhay kayo ayon sa kanyang pamamaraan. Pamamaraan ng Diyos, hindi pamamaraan natin. Meron tayong sariling pamamaraan kung paano tayo mabuhay. Pero given na yan, nandiyan na yung ibinigay ng Diyos. No? Hindi naman yan purely sa ating pamamaraan. Kasi limited lang naman ang ating kakayahan.
Yan po mga minamahal. Lahat ay kontrol ng Diyos. No? Ano nga ang Diyos? Omniscient, omnipotent. Diba? Kahit saan nandiyan ang Diyos eh. Almighty, walang katulad. Yan po mga minamahal. So, pamamaraan ng Diyos ang i-consider natin, hindi ating pamamaraan. Dahil susundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin at susundin ninyo siya. Of course, no? Una talaga, sundin mo ang Diyos at ang kanyang mga inuutos o tuntunin. Yan po mga Verse 18, at ipinahayag din ng Panginoon sa araw na ito na kayo ang espesyal na mamamayan ayon sa kanyang ipinangako. Dapat kayong sumunod sa lahat ng utos. Pag nabasa ito ng mga pilosopo, sasabihin ay, Israelita ka ba? Ikaw ba sinabihan nito? Kaya hindi tayo ang sinabihan, hindi naman tayo salita, hindi tayo sinabihan nito. Pero, part pa rin tayo. Susundin pa rin natin kasi sumusunod tayo sa Diyos ng Israel. Kumikilala tayo sa Diyos ng Israel. Hindi naman na ibang Diyos ang kinikilala natin. Diyos ng Israel. Doon nagmumula ang ating pananampalataya. Yan po mga kaya, espesyal ang may salita. Sa ating panahon ngayon, ayon sa sulat ni Prophet Isaiah, magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Ano nga ibig sabihin ng bagong langit at bagong lupa? Bagong kasunduan ng tao na nasa lupa at ang Diyos na nasa langit. So bagong langit at ang bagong lupa. Ang understanding nila nito ay physical na magkaroon ng bagong planeta. Hindi po. Bagong kasunduan ng tao at ng Diyos. Kaya magkakaroon ng panibagong henerasyon. Kaya kapag ito ay tuloy-tuloy na at ito na ang Great Reset, magkakaroon ng bagong henerasyon. Yan po. Dahil may bagong covenant. May bagong kasunduan. Yan po. Bagong kasunduan, hindi na mga Israelita, kundi magmumula na dito. Magmumula na dito. Yan po mga minamahal. So, kaya ito pinag-aralan natin kasi magkakaroon ng Great Reset. Malalaman natin kung ano yung mga nangyari noon. At tulad dito ay magagamit natin sa ating pamumuhay. Yan po mga minamahal. So, magkakaroon ng bagong mamamayan ng Diyos sa ating panahon. Magkakaroon ang ating dakilang Diyos ng bagong mamamayan. Hindi na yung mamamayan na kinikilala niya noon na mga Israelita. Magkakaroon ng panibagong kasunduan at magkaroon ng panibagong mamamayan ng Diyos. Yan po yun. Yan yung ibig sabihin ng bagong langit at bagong lupa. So,
Kung tayo ihirangin ng Diyos, no, mapalad tayo. Kasi ang mga Israelita ay tinawag ng espesyal na kanyang mamamayan. Sa ating panahon ngayon, mapalad tayo kasi tayo hindi ang tatawagin na espesyal niyang mamamayan. Yan po mga mga. Napakasarap kapag umiirap ka sa mundo ito na kasama mo ang Diyos. Yan po mga mga. So sana kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos sa apat na elemento. Yan po mga mga. Ulit-ulit na po natin yan. No? Sa pagbaliwanag dito. Yan po mga mga. So, dapat kayong sumunod sa lahat ng utos niya. Diba? Special tayo ng Diyos. Kailangan natin sundin ang kanyang mga utos. Yan po mga mga. Sundin natin ang lahat ng kanyang mga utos. Ayon sa kanyang ipinangako, gagawin niya kayong higit kaysa sa lahat ng bansa. Pupurihin at parangalan kayo. Kayo ay magiging mga mamamayan ng pinili ng Panginoon na inyong Diyos. So, yan yung una, yung mga salita. So, sa ating panahon ngayon, tayo naman. Yan po naman. Tandaan natin, hindi pamamaraan natin ang mabuti, kundi pamamaraan ng Diyos. Pagkita natin ito. You deserve the glory and the honor. We will lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. We will lift our hands in worship. You are
Dali mo yung ng mga Diyos ang wala, tayo sa pinabibuhat sa langit siya. Diyos, yung mabaham sa chiko. Diyos, yung mabet ko sa Diyos tayo, Diyos ng sangga, sa aming church. May gabi, pinakamamalaman sa Palansyo. Salamat o Diyos sa mga pulong at mga talikugan. Dili tayo kinimulay ang kawang, may susang kasing ang kinimagamit sa pinabibuhat siya. Mabadasi, mabalik ko, mapatugang sa masagyan. Matulugan ako sa magiging bakay ng pagsunod ng karupa. Tuloy sa Kristo, magiging bahay, pagkisigay, pag-espituay, tipong pamilya, tipong church, pag sumatama sa pilibat kaya ng Santo. Sila kami Diyos sa mga kalapasan, sa pulong buhat mo. May mga ganang Kristo, tipong naman at tipong naman puso, tipong naman singkas, tipong naman lagagan ng Diyos sa ibang dahigan sa natin. Kaya may chance na rin tayo ng lugayan, kinabili, isikat kami, ikuon na kami, tugangin mo sa ikatan mo. Bilangin ko Diyos, makaayos sa ikatan. Serba sa mga problema. Problema sa serba sa ikatan. Dahil mga kagos, bilang natulog sa mga pag-apo Diyos. Ikaw lang kayo mahimok mong laikang. Bilangin ko Diyos, magaban ka na mo Diyos, hanggang sa pag-awalan sa panibaho. Pag-aping kami protection na kanya. Tasiga kami kanunan. Kaya kayo pasagi o Diyos. Tananggan, kaya ang isa ni Kristanamatan, lang mandawat sa gawa ng Panginoon Diyos. All the highest best honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In Jesus we pray, Amen. Praise the Lord. Salamat sa Pilipinas. So, dalawa tayo sa pagbibigay ng mga member members. Atong ano yan, si Billy Iron, ano ang magbigay ng member members. Philippians 4 verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, send your request to God, and all the requests will be made known. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all our heart and lean not on your own understanding. In all our ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Luis. Galatians chapter 5 verse 22. As for you, my friends, are called free, but not as freedom became an excuse for letting your physical desires control you. Instead, let love make you serve one another. Hebrews chapter 13, verse 16. Do not neglect to do good and share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Amen. Praise God. Dili ang tanan magtawag ka na kung ginawa mo kasulod sa giriyan sa langit. Hindi ka tulang tuman sa kamutan sa kumahan Diyos na. Matthew 6:20. Judge Lord, palapakan natin ng Diyos. Salamat sa mga Diyos. Salamat sa katawagan sa atong panibawang karon. Salamat nga gipabot sa atong Diyos din kaya pingang proteksyonan sa tibok simana. Nagawag na tutuloy Diyos para yung provide ka na ito, mag-amping proteksyon. Sabi na sa tibok gabi, sa itong pagkatulog, ampingan na sa itong galing ng Diyos. O pagkatatas sa Diyos, pagkatagang ng alayos na discuss sa kataliman ng Espiritu. Magpadayan kitang magmainigon, sabi na, Bible sa atong kanunay na pagsimba sa tungkol ng Diyos sa daw-daw, magkagabi in between, ang mga pagpuli, pagpasalamat, pagdadakilan, pagparangal sa tindakilan Diyos,
Yan po ay pagsunod sa kalooban natin kanila. Huwag mo natin kalimutan yan po ay ating kalakasan sa ating katawan o kalakasan ng ating espiritu. Yan po mga katanglagan ni Beloved Angel sa mag-leads ng closing prayer. Okay, praise the Lord. Sa mga panahon sa hindi yan kami na simba kami, Lord. Sa mga tulong nga ang magtalinghugan at magsapin sa mga kasing-kasing, Lord, at siyang gabay sa mga karibig mga Pinoon. Salamat sa mga buga, grasya ka na lang ng Kristo ng Restriction. Hinartal ka rin pagkabalibong ko ng sa tibok kabi, sa mga pagkabalibong. Halos pagmata at sa mga loved ones, Lord, at parang magalayo ka mga tanong sa mga tampatan sa mga sa ilibutan ng mga Pinoon. Pag-inasal, Lord, ka rin maglasilo sa mga silang sa Panginoon ang nasilang bagay ng sa away kasalanan ng Diyos niya. Sige sa kasulang pa, kasalanan ng Diyos niya. Sige sa utang, kasalanan ng Diyos niya. Sige sa utang, pagnalampugan, kasalanan ng Diyos niya. Sige sa kalawasan, kasalanan ng Diyos niya. Sige sa tulad siya mga kasalanan ng Diyos niya. Sige sa kabataan, pagnalampugan, kasalanan ng Diyos niya. Sige sa kalawasan, kasalanan ng Diyos niya. Sige sa bubog, mabugahat kasalanan ng Diyos niya. Sige sa tulad siya mga kasalanan ng Diyos niya. Mga po si panilanat, kasalanan ng Diyos niya. Sige tungo sa mga verse, sa verse presence, kasalanan ng Diyos niya. Uwang pa mga sakit sa Denmark, Pinoon, mga batigit at walang tigikan sa uslapan, kalma kayo mga Pinoon. Jesus save, Jesus heal, Jesus the fountain of life. Our dear Son, the Lord of Jesus is our shepherd, we shall not want. Thank you, dear Lord Jesus. All us praise, glory, and power, might, thanksgiving, belongs to Jesus. Jesus, and I pray and praise the Lord. Sometimes and shout and never shout. Halt! Halt! Halt!